subscribe. Hello mga kahugot, welcome po muli sa Bono's Love Tube para po sa DKB, Dear Kuya Bono. Hindi na mabilang ang mga kahugot natin nagtanong sa akin nasaan po yung part 2 ng kwento ni Jacob. At lagi ko naman sinasagot, wala pa akong kinalaman sa pag-upload ng story ni Jacob. Kasi noong ako'y DJ pa ay isang upuan lang nang binasa ko yung kwento ni Jacob. Naalala ko yon. Wala po itong part 2. Hindi ko rin kilala kung sino yung may-ari ng YouTube channel na nag-upload ng part 1 ng story ni Jacob pero hindi nag-upload ng part 2. Yun nga ay isang malaking kalokohan mga kahugot. Na-upload dito mga kwento ni Tina at ni Sophie na mga CLS stories pero yun ay shinare ng mga kahugot nating nag-iingat ng mga old files ng CLS. Pero ako mga kahugot, wala akong iniingatang old files ng CLS. Umalis ako sa radio station, wala akong binitbit ni isang kwento. Pero, mabuti na lamang at meron tayong isang kahugot. Eto po siya, na nagmagandang loob na i-share ang kwento ni Jacob. Hindi part 2 mga kahugot, hindi part 2 kundi buong kwento. Merong simula, merong ending. At ito ang tampok nating kwento ngayon dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, Di Kahugot YouTube channel. Samantala sa mga bago na sa ating channel, please subscribe Kahugot. At narito na ang ating tampok na kwento ngayon. Dear Kuya Bono, Ako po ay lumaki na may dalang good morning towel. Yung maliit na tuwalyang kulay puti na may tatak na good morning. Mula nung matuto akong tumakbo, lagi na akong may ganon. Sabi ni Mama, mura daw kasi ang ganong bimpo at malinis pang tingnan dahil nga kulay puti. Malinis at masinop na babae si Mama, ngunit mataray at matipid. Pasigaw kung sabihin niya sa akin ang mga salitang, Jacob, yung good morning mo, huwag mong kalimutan. Maririnig ko sa kanya ang mga salitang ito kapag papasok na ako sa school mula nung grade 1 ako hanggang grade 6. Alam kasi niyang ako, kasama ang mga pinsan kong sina Mulan, Ben at Ricky, ay magkakarera na naman sa pagtakbo papasok ng school na may mahigit 1 kilometro ang layo mula sa mga bahay namin. Hindi pa sementado ang daan noon papuntang school at ang purok na kinaroroonan ng mga bahay namin. Pagdating namin ng eskwela, pawis na kami kaya nga hindi ako nakakalimot o hindi nakakalimot si Mama na pabaunan ako ng good morning towel. Mula ito nang pagalitan ako ng teacher ko dahil pawis nga ako. Simulan na pinsan ko ay babae, pero kami ni na Ricky at Ben ang gustong-gusto niyang kasama at nakikitakbo siya sa amin. Ako ang madalas manalo. Ako kasi ang pinakamatangkad pero magkakasing edad lang kaming 4. Susunod na pinakamatuling tumakbo si Ben. Pero simulan, nananalo din kung minsan. Si Ricky ang madalang mauna kapag nagtatakbuhan kami. Pero minsan nagkarera kami sa tabi ng dagat, sa buhanginan, nanalo si Ricky. Minsan sa bukid, malambot ang lupa noon dahil katatapos lang masuyod. Nagkarera din kaming 3 lalaking magpipinsan.
si Ricky rin ang nanalo. Nagtataka ako noon kung bakit sa mga mahihirap na takbuhan gaya ng buhangin at putik, nananalo si Ricky. Samantalang sa patag, natatalo siya. Naikwento ko ito kay Lola o Lolo Amang minsan. Grade 4 na ako noon. At ang sabi ni Lolo Amang, malakas kasi ang pata ni Ricky. Nakita mo naman, ang lalaki ng muscle. Hindi lang naman kasi bilis ang mahalaga sa pagtakbo, apo. Importante din ang lakas ng mga muscle sa binte. Ganito ang sabi ni Lolo noon. Dahil doon ay sinanay ko ang mga paa ko sa pagtakbo sa mapuputik na bukid at sa buhanginan sa dagat. Gusto ko kasing ako lagi ang mananalo kapag magkakarera kami sa pagtakbo kasama ang mga pinsan ko. Ayaw ko kasing nakakantsawan ako dahil nga ako ang pinakamalaki sa kanilang tatlo. Kung siguro hindi ako ang pinakamatangkad, okay lang na hindi ako ang manguna. Okay lang na makantsawan. Kaso, ako talaga ang pinakamatangkad sa kanila. Nagbunga ang pagsasanay kong tumakbo sa bukid at sa dalampasigan. Dahil mula noon, madalang na akong matalo ng mga pinsan ko kahit saan kami tumakbo. Sa sementadong daan, sa rough road, sa damuhan, sa bukid, sa dalampasigan, madalas na akong manalo. Sa pagkakatanda ko, huling karera naming magpipinsan noong mag-graduate kaming 4 sa high school. Nagpiknik kami sa dagat. Parang blowout na naming magpipinsan yon na parang family reunion na rin kasi halos lahat kaming magkakamag-anak ay nasa dagat noon. Naghati-hati kasi ang mga nanay namin sa paghanda. Puro kasi mahihirap ang mga tatay namin. Pare-pareho silang magsasaka lang. Pero dahil nga nag-contribution ng mga nanay namin noon ay nakabili sila ng baboy para litsunin at marami pang ibang handa. Handa naming magpipinsan na nagtapos ng high school. Dalaga na noon si Mulan. Pero hindi pa rin siya umaayaw sa hamon ni Ben na kahuli-huli ang pagkakataon sa aming kabataan ay magkarera kami sa pagtakbo. Naglagay ng flag na panyo si Uncle Roman sa kabilang dulo ng beach. Tansya niya ay nasa 100 metro yon. Tatakbuhan namin yon ng balikan, so bali parang 200-meter dash na kasi balikan nga. Gaya ng dati, ako ang nanalo. Si Ben ang sumunod, pangatlo si Ricky at nasa huli si Mulan. Fair ang laban pero ang totoo, hindi ko pa sinagad ang lakas at bilis ko noon. Nilaro ko lang. Ako nga po pala si Jacob, isang anak mahirap. Pero kung hindi dahil sa pagtakbo, wala sana ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kailan lang ay marami nagsasabi na kamukha ko daw si Coco Martin. Nung una, alam kong nambobola lang sila. Pero nang mapagmasdan kong mabuti ang ilan sa mga pictures ko, medyo nakumbinsi rin ako. Medyo may hawig nga ako kay Coco Martin. Makikita din kasi yon sa ilang picture ko sa aking Facebook account. Pero nasasabi lang nila ito ngayon kasi bumuti na ako. Kasi nagtatrabaho na ako sa air-conditioned office. Puputi na ako kasi nakakabili na ako ng mga kailangan kong bilhin para maalagaan naman ang aking katawan. Nakakapag-ayos na rin, nakakapagbihis na rin. Kumbaga nabibili ko na ang mga gusto ko at nakakatulong na ako sa pamilya ko. Pero bago ko narating ang puntong ito sa buhay ko, ay napakarami akong pinagdaanang pagsubok. Marami akong luha
na di napigilang ibuhos dahil sa maraming lungkot at sama ng loob. Noong grade 6 na ako, noon ako unang nakaramdam ng pag-ibig para sa isang babae. Siya si Rosel, na dayo lang dito sa amin noon. Maganda siya, mabuti, pero Bisaya. Marami silang dumating noon dito sa amin. Binisita nila ang mga kamag-anak nilang nagtatrabaho sa poultry. Napakalaki kasi ng poultry ng anak ng aming kapitan at halos lahat ng nagtatrabaho doon ay mga Bisaya. Bakasyon noon at dahil gusto ko talaga si Rosel ay gumawa ako ng paraan para makilala ko siya. Inimbita ko siya noon sa birthday ng mama ko. Kahit pansit at sopas lamang ang handa, sumama naman si Rosel at ang pinsan niya na si Angelica na isa ring Bisaya. Mabait at masipag si Angelica pero hindi siya masyadong maganda. Kumbaga, mas maganda talaga si Rosel. Tumulong pa kasi si Angelica noon sa paghuhugas ng pinggan at nagustuhan yun ni Mama. Ewan ko magkaiba kami ng paningin ni Mama noon. Sabi niya mas maganda raw si Angelica at mas maputi pa kaysa kay Rosel. Ako naman mas nagagandahan talaga ako noon kay Rosel. Maliban kasi doon ay masaya pang kausap si Angelica. Kaagad mapapalagay ang loob mo sa kanya kaya naman nasabi ko sa kanya na crush ko ang pinsan niyang si Rosel. Ang hindi ko inaasahan ay sinabi pala ni Angelica ang tungkol sa bagay na yun sa kanyang pinsan na si Rosel. Bigla na lang umiwas si Rosel sa akin. Kaya lang nung tapos na ang bakasyon nila at pauwi na sila ng Cebu, biglang dumating si Angelica sa bahay at niyaya niya ako sa dagat. Nandoon daw si Rosel. Sumama naman ako. Nakabihis na sila noon kaya naman lalong gumanda sa paningin ko si Rosel. Uwi na pala kayo. Malungkot kong sabi kay Rosel pero hindi siya sumagot. Sa halip ay inilapit niya ang mukha niya upang hagkan ako sa mga labi ko. Nagulat ako sa ginawa niyang yon pero pagkatapos nun ay hinila niya na si Angelica at saka sila tumakbo palayo sa akin. Sandali akong natulala noon sa ginawang paghalik ni Rosel sa labi ko at nung makita ko sila ay malayo na sila pero hinabol ko sila at dahil mabilis nga akong tumakbo, naabutan ko sila. Ang bilis mo na magtakbo, nakangiting sabi ni Angelica noon sa kanyang accent na Bisaya. Malungkot pa rin noon ang mukha ni Rosel. At ang sabi niya, kahit mabilis ka magtakbo, Jacob, hindi mo pa rin kami mahahabol hanggang Cebu. Kasi, uuwi na kami. At kahit kailan, Jacob, hindi mo na kami makikita. Kaya paalam na sa'yo. Salamat na lang sa lahat, Jacob. Ang mga pinsan kong sina Ben, Ricky at mula nang naging athlete sa track and field nung high school kami. Ako hindi pinayagan ni Mama dahil sa mga pagkakataong nagpa-practice kasi sa school, ayaw ni Mama ng ganon. Dapat daw nasa bahay na ako. Kapag tapos na ang klase sa hapon at kapag Sabado at Linggo, dapat nasa bukid ako at tinutulungan ko ang papa ko. Magsasaka lang kasi ang aking ama ngunit napakabuti niya sa aming 5 magkakapatid. 2 lang kasi kaming lalaki at ako ang panganay. Ako at ang panganay naming si Kuya Rando na nakapag-asawa ng taga-Abra. Mayroon akong ate na kambal, sina Ate Mona at Ate Mina, tapos si Jennifer ang aming bunso.
Sa aming apat na naiwan dito noon ay ako lang ang lalaki, kaya naman ako lang ang inaasahan ni Papa na makakatulong sa kanya sa bukid. May pagtatampo akong itinatanim noon sa mga magulang ko sa hindi nila pagpayag sa akin na sumali sa track and field noong high school ako. Lalo na kapag nagkukwento ang mga pinsan ko tungkol sa mga laban nila. Nakakaramdam ako ng inggit, panghihinayang. Pero nawala din. Nasanay din ako. Noong second year high school ako, nakipagtana ng ate kong kambal sa kanyang boyfriend na Bisaya. Si Kuya Leo na trabahador din dati sa poultry na pagmamay-ari ng anak ng aming kapitan. Nag-alala kami noong bigla na lang mawala si Ate Mona. Tapos nalaman naming wala din si Kuya Leo. Doon na nagduda sina Mama at Papa at kapwa sila nagalit after 2 weeks. May dumating na sulat galing kay Ate Mona. Ang address, Cebu. Sa galit ni Mama, sinulatan niya si Ate Mona at sinabi nitong huwag na siyang magpakita dito kahit kailan. Ako pa naman ang inutusang maghulog ng sulat na yon sa post office sa bayan. Inisip ko noon na huwag nang ihulog ang sulat para hindi matakot at masaktan ang Ate Mona ko. Kasi si Ate Mona ang pinaka-close kong kapatid. Kaso baka magalit naman sa akin si Mama kaya inihulog ko pa rin. Pero gumawa din ako ng sarili kong sulat nung sumunod na araw. Sinabi ko na huwag siyang mag-alala dahil mapapatawad din siya ng mga magulang namin pagdating ng araw. Pero iba ang nangyari. Nung sumunod na taon, nag-asawa naman si Ate Mina, yung isa pang kambal, taga dito sa amin ang napangasawa niya, si Kuya Larry, na isa ring magsasaka. Ipinamana ni Papa ang 1 hektarya niya kay Ate Mina para daw may pagkunan sila ng ikabubuhay. Wala kasing sariling lupa si Kuya Larry. Noong malaman ito ni Ate Mona na nasa Cebu, siya naman ang nagtanim ng galit sa mga magulang ko at siya pang nagbanta na kahit kailan ay hindi na siya magpapakita sa amin kahit anong mangyari. Dahil daw dun sa pagpapamana ni na Mama at Papa ng bukid kay Ate Mina. Samantalang nung siya ang mag-asawa, binantaan pang huwag nang magpakita. Kaya naman siya nagtampo at nagalit. Kahit kasi kambal sina Ate Mona at Ate Mina ay hindi sila magkasundo. Sila ang madalas na magkainggitan at magbangayan noon. At kung mayroon mang higit na nalulungkot noon sa pagkasira ng samahan sa aming pamilya, ito ay aming lolo na si Lolo Amang. Sabi niya sana daw, hindi niya ibinenta noon ang mga bukirin niya para lahat ng apo niya ay may mamamana mula sa kanya. Iisang hektaryang bukid na lang kasi ang naiwan noon kay Lolo Amang. Nagbigay siya ng tigda 2 hektarya noon sa lahat ng anak niya. 4 din kasi sina Papa at puro sila lalaki. Puro magsasaka. Yung 2 hektarya ni Papa, 1 na lang kasi naibigay naman niya kay Ate Mina. Kaso biglang dumating si Kuya Rando galing ng Abra at nagre-reklamo. Bakit daw siya walang mana? Ang rason ni Papa, wala namang hilig sa bukid si Kuya Rando at si Abra ay pagtatricycle ang ikinabubuhay niya. Dahil nga kahit daw nung binata ni ayaw, lumusong sa bukid. Buti daw si Kuya Larry na asawa ni Ate Mina at mahal nito ang pagsasaka. Kaso nagmatigas si Kuya Rando at desididong manggulo. Para walang gulo, ibinigay na rin ni Papa ang 1 hektarya niya kay Kuya Rando. Sa maikling salita, si Papa ang nawalan ng bukid. Hindi rin naman pwedeng ibigay ni Lolo Amang ang nag-iisang hektarya niya dahil
aangal naman ang ibang anak niya. Kaya ang bagsak ni Papa, nakisaka na lang sa iba. Porsyentuhan. 3 hektarya ang sinaka niya, pero hindi kanya. Si Lolo Amang kinausap niya ako isang araw. Ako kasi ang paborito niyang apo, kasi ako lang ang madali niyang mautusan. Si Ricky kasi, tinatakbuhan siya kapag inuutusan sila. Ako sinusunod ko ang lahat ng utos ni Lolo. Ang sabi ni Lolo noon, 3rd year high school ako. Kabisado mo ba ang Maynila, Akob? Tinawanan ko siya kasi hindi pa naman ako nakakapunta ng Maynila. Ibibenta ko ang bukid ko. Bibili lang ako ng lupa sa sementeryo, tapos yung iba, iiwanan ko sa mama mo para pag namatay ako, may pambili ako ng kabaong ko. Tapos yung iba, gagamitin natin papuntang Maynila. Elo, anong gagawin natin sa Maynila? Di mamamasyal. Pupunta tayo sa mga lugar na napapanood ko sa TV. Makikita natin yung mga matataas na building, yung Rizal Park, tapos sasakay tayo sa LRT. Pupunta pa tayo sa TV, manonood tayo ng palabas, yung live, yung Itbulaga. Bahagya akong nalungkot noon sa mga narinig kong ito sa aking lolo. Ang alam ko nagbibiro lang siya, pero parang totoo kong isipin na bumabalik na siya sa pagkabata. Oh, bakit hindi ka masaya, ako? Elo, matanda ka na po para sa mga ganung bagay. Sabi ko. Napatitig siya sa akin at nawalan na ng sigla ang mukha niya. Lo, 65 years old na ako. Isipin mo, ako, 65 years kong pinangarap ang makapunta sa Maynila. Kahit minsan lang. At hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mamamatay akong hindi man lang natutupad ang pangarap kong makapunta doon sa Maynila, apo. Hindi ako papayag. Kaya pupunta ako doon. Ibibenta ko ang lupa ko para matupad ko lang ang pangarap kong ito, apo. Naikwento ko ang sinabing yun ni Lolo sa akin kina Mama at Papa. Natahimik si Papa at halatang nalungkot din. Si Mama ang nagsalita. Wala man lang kasi sa inyong 4 na magkakapatid ang gumanda ang buhay. Puro pagsasaka, puro lob-lob sa putikan. Kaya ni isa sa inyo walang napunta sa ibang lugar. Wala man lang nakatuntong sa Maynila. Ganito ang parang sermon na salita ni Mama kay Papa. Hindi rin nakapag-aral si Mama. Kahit high school ay hindi niya natapos, ngunit mayroon kasi siyang kapatid na nakatapos ng kolehiyo. Nagtangka nga din si Mama noon na pag-aralin sana ang panganay namin sa college, pero kaagad kumontra si Papa dahil siya at ang buong angkan nila ay walang pagpapahalaga sa pag-aaral. Sa kanila sapat na ang makatuntong o matutong bumasa at sumulat upang hindi masabihang mangmang. Ang makatapos ng high school ay mataas na pinag-aralan para sa kanila, high school. Ngunit ang tumustos ng malaking halaga ng pera sa kolehiyo, iyon ay walang punto na dapat pag-usapan sa kanila dahil mahirap ang buhay at pangmayaman lang ang kolehiyo
Ganon ang pananaw nila. Kung mabenta yung lupa niya, sino naman ang sasama sa kanya sa Manila? Tanong ni Papa. Ako daw po. Alam mo bang Maynila? Isa ka rin namang hindi nakakalabas ng probinsyang ito? Sagot ni Papa. Nakalabas na sana ako kung pinayagan niya akong maging athlete sa track and field. Si Ricky, nakarating na ng Nueva Vizcaya, sabi ko. Pero hindi nila ako pinansin. Ito ang mga panahong sumasama ang loob ko sa kanila dahil ayaw nila akong payagang sumali sa track and field. At sa mga gatong pagkakataon ay kay Lolo Amang ako nagpupunta. Mag-isa lang kasi si Lolo sa bahay niyang maliit. Yung malaking bahay kasi niya, ipinamana niya sa panganay niyang anak na si Tito Benito, tatay ni Ben. Ayaw makipisan ni Lolo sa mga anak niya at mas gusto niyang nag-iisa. Nung gabing yon, nadatnan ko si Lolo sa tabi ng bintana. Para siyang dalaga na nangangarap dahil kay layo ng kanyang tingin. Pero nung makita niya ako, may munting ngiti sa kanyang labi. Akob, di ba ikaw third year ka na? Opo, Lolo. Pagkatapos mo ng high school, di college ka na. Muli akong napangiti sa sinabing ito ni Lolo. Pakiramdam ko ay talagang nag-uulyanin na siya. Lolo, hindi uso sa pamilyang ito ang college. Wala pa kahit isa sa mga anak mo o sa mga apo mo ang nakatuntong sa kolehiyo. Ikaw pa lang, apo. Ikaw pa lang. Sabi niyang kay luwang ng ngiti sa mga labi niya. At ikaw, Akob. Ikaw ang susi sa pangarap ko na makarating ng Maynila. Asus, paano namang mangyayari yan, Lo? Ayaw din naman ni Papa na pag-aralin ako sa college. Ako ang magpapaaral sa'yo, Apo. Ang sabi pa ni Lolo noon, sekreto lang daw namin yun at huwag kong ipagsasabihan kahit kanino. Binilin din niya akong pagbutihin ko ang pag-aaral ko kapag 4th year na ako upang hindi ako mahirapan kapag college na ako. Sa totoo lang, umasa ako sa usapan namin ito ni Lolo Amang. Noon na rin ako nagsimulang mangarap na ako ang kauna-unahan sa aming buong angkan ang makakatuntong sa college. Hindi lang yon. Nangarap na rin akong yumaman at hindi ako magagaya kina Papa na tatanda sa pagsasaka. Si Riza ay isa sa mga taong nagpapaalab sa pangarap kong makapag-aral at yumaman. 2nd year high school pa lang ako noong ma-inlove ako kay Riza. Taga dito rin sa barangay namin si Riza pero hindi magsasaka ang kanilang pamilya. Nasa abroad noon ang mama niya na isang domestic helper sa Hong Kong at ang papa naman niya ay isa sa mga kagawad ng barangay. Sinulatan ko si Riza noon para maihayag ko lang sa kanya ang damdamin ko. Pero pinabalik niya sa akin ang sulat ko na nalamukos na ay inikesan pa niya ng kulay pula na pentel pen. Nasaktan ako sa ginawang yun ni Riza at ilang linggo ko rin siyang iniwasan pero makaraan ng ilang linggo, nawala na naman ang sama ng loob ko sa kanya at muling umusbong ang hangal kong pag-ibig para sa kanya. Gumawa ulit ako ng paraan para mapalapit ako sa kanya at itinaon ko noong JS prom namin. Sa totoo lang, nakakaalangan siyang lapitan noon kasi para siyang prinsesa sa kanyang gown at nagniningning ang kanyang kagandahan. Maraming lalaking kumukuha sa kanya para magsayaw. Naghintay ako ng pagkakataon para maisayaw ko naman si Riza.
Hanggang sa wakas ay ako ang naunang makarating sa harapan niya. Pero may mga lalaki pang nasa likod ko. Akala ko nun maisasayaw ko na siya kasi ako na talaga ang nasa harapan niya. Pero hindi siya sa akin nakipagsayaw, kundi dun sa lalaking nasa likuran ko. Kulang na lang umago sa mga luha ko noon. Pinanood ko na lang silang sumayaw at nagawa ko pang ihambing ang sarili ko sa lalaking pinili niyang makasayaw. Kung sa tindig, tangkad, kagwapuhan, walang panama sa akin ang kasayaw ni Riza. Pero sa kasuotan, doon ako butata. Dahil nakapolo lang ako ng luma, samantalang ang kasayaw ni Riza, naka-Amerikana. Noon ko lubos na naunawaan kung ano talaga ang gusto ni Riza sa isang lalaki. Gusto niya yung mayaman, yung maporma, at hindi ako yun. Noong magtapos kami ni Ricky, Ben at Mulan ng high school, yun ay malaking karangalan na para sa aming mga magulang. Naghati-hati pa ang mga ina namin sa gastusin para sa picnic namin sa dagat. Nakabili sila noon ng maliit na baboy na lilitsunin, spaghetti, sandwich, lechon manok at marami pang iba. Ang handaang yun ay parang pumasa ng board exam. Pero ang pinaghahanda lang nila ay ang pinakamataas ng narating ng sino mang tao sa aming angkan. High school. Masaya na rin ang mga pinsan kong kabatch ko noon dahil noon pa nila natanggap na hanggang doon na lang sila. Sina Ben at Ricky kahit malaki ang posibilidad na maging scholar sila dahil mga athlete sila, ayaw namang tustusan ng mga magulang nila ang allowance at pambayad sa kasera na titirhan nila. Hindi raw nila yun kaya. Yung lingguhan na magbibigay ng pera sa anak, pang allowance sa college. Hindi raw nila kaya. Simulan naman noon pang bago kami mag-graduate ng high school ay pinag-uusapan na nila ng boyfriend niyang si Arnold ang pag-aasawa nila. At nung magkarera kaming apat sa dalampasigan, gusto ko sana silang pagbigyan kaya nga nilaro ko lang ang pagtakbo. Pero ako pa rin ang nanalo. Gusto ko sana silang manalo dahil alam kong iiwanan ko sila dito sa baryo at ako ay magtutungo ng Maynila para mag-aral. O kaya kahit saang syudad na malapit sa Maynila dahil ganun ang gusto ni Lolo. Noong talunin ko sila sa karera sa dagat, napatingin ako kay Lolo at kay saya ng ngiti niya sa akin. At nung sumunod na araw, ibinalita na sa akin ni Lolo na naibenta niya na ang kanyang kahuli-huli ang 1 ektarya. Ngunit nung malaman ng ibang anak niya kung saan niya gagamitin ang pera, umalma ang mga ito at nagkaroon na ng gulo. Bakit daw ako lang ang makikinabang sa pera niya? Paano daw ang ibang apo niya? Kinagalitan pa ako ni Papa noon. Sinisisi niya ako sa pagkakagulo ng ilang mga magkakapatid nila hanggang sa umayaw na rin ako sa usapan namin ni Lolo. Umiyak si Lolo noon. Paano na raw ang pangarap niyang makapunta ng Maynila? Sabi ko na lang noon, matanda ka na kasi Lolo. Iba na lang ang pangarapin mo o huwag ka na lang mangarap ng kung ano-ano. Lalo siyang umiyak. Parang batang umiyak. 20,000 o 20,000 na lang daw ang naiwan sa pera niya dahil kinuha na ng mga anak niya at ang mga matatandang apo niya, mga kapatid ni Ben, na sobra sa gugulang pagdating sa pera. Kapag namatay ako, baka ipapaanod na lang ako sa dagat, sabi pa ni Lolo nung umiiyak siya.
Naawa ako ng sobra kay Lolo noon. Noon ko nakita ang kapangyarihan ng pera. Papatayin pala talaga ng pera ang konsensya ng isang tao. Gaya ng ginawa ng mga anak niya sa kanya. Sa awa ko kay Lolo nakapagbitaw ako ng salita. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ako pa rin ang tutupad sa pangarap mong makarating ng Maynila. Malungkot pa rin noon si Lolo dahil may pagdududa ang sulyap na ipinukol niya sa akin. Hindi siya nagsalita. Gagawa ako ng paraan, Lolo. Huwag kang mag-alala. Maglalayas ako. Pupunta ako sa Manila, magtatrabaho ako doon. Makaraan ng isang taon, babalik ako dito. Kukunin kita para maipasyal kita sa Maynila. Huwag na. Sagot niya. Hindi ka kailangan maglayas. Tama ka. Hayaan mo na lang ang pangarap ko. Kung maglalayas ka, baka kung ano pang mangyari sa'yo doon. Pero paano na yung pangarap mo, Lolo? Ayoko namang mamatay kang hindi natupad yung pangarap na yun eh. Simple lang naman yun. Ganon talaga ang buhay ng tao, Akob. May mga bagay na kahit simple, hindi natin nakukuha. Hanggang sa tayo ay mamatay na. Hindi ako matahimik noon sa kakaisip kay Lolo Amang. Noon ako nagsisi kung bakit ako pa ang nag-iisang apo niya na sobrang naging malapit sa kanya. Tuloy ako ang nagdudusa sa pagkaawa sa kanya. Hindi ako sumuko sa pag-iisip ng paraan para matulungan ko siyang matupad ang kanyang napakasimpleng pangarap. Hanggang sa nakapag-desisyon ako, itutuloy ko ang maglayas. Kaya nung bakasyong yun, pagkatapos naming mag-graduate ng high school, nagsipag ako sa pagkikipaggapas upang makaipon ng perang gagamitin ko sa aking paglalayas. Noong sumapit ang buwan ng Mayo, mayroon akong sapat na pera. Pero parang may plano ang Diyos na iba para sa akin. Mas magandang plano. May dumating na sulat mula kay Ate Mona, ang kapatid kong nakapag-asawa at nakipagtanan ng taga Cebu. Ang sabi niya ay pumunta ako sa kanila sa Cebu at doon na lang ako magtrabaho. Ipapasok daw ako ng asawa niya sa pabrikang pinagtatrabahuan nito. Sulatan ko daw siya kaagad kung gusto ko upang mapadalhan niya ako ng perang pamasahe papuntang Maynila. At doon na kami sa Maynila magkikita dahil ayaw pa rin niyang umuwi dito. Kaagad kong sinulatan si Ate Mona noon at ilang linggo pa ang dumaan, dumating na nga ang perang pinadala niya para sa akin. Sinabi niya ang oras at petsa ng pagluwas ko ng Maynila dahil susundin niya ako sa terminal ng bus sa Maynila. Ibig sabihin ay luluwas din siya mula sa Cebu upang sa Maynila kami magkita. Hindi ako nagpaalam kina Mama at Papa dahil alam kong hindi nila ako papayagan. Nung gabing yon ng aking pag-alis dito, bit-bit ko na ang bag ko na naglalaman ng aking mga damit, birth certificate, card, at certificate of good moral. Dumaan muna ako sa bahay ni Lolo Amang. Nakapasok ako dahil hindi talaga siya naglalak ng pintuan. Pero tulog na siya noon sa loob ng kanyang kulambo. Kinausap ko siya.
aalis na ako. Pero pinapangako ko sa'yo, babalik ako. Babalik ako para tuparin ang pangarap mo. Pabulong na sabi ko sa kanya. Parang gusto kong yakapin si Lolo noon. Gusto ko siyang haggan pero hindi ko ginawa dahil baka magising siya at pigilan niya ako. Pumatak ang luha sa mga mata ko noong lumakad na ako palayo sa aming bahay habang tulog ang buong barangay. Kasabay din ang pag-usal ng maikling dalangin na sana patnabuhayan ako ng may kapal. Natapos din ang matinding kaba sa dibdib ko noong makarating ako ng Maynila at sa terminal ng bus ay nadatnan ko doon si Ate Mona na naghihintay sa akin. Tuwang-tuwa ako makita siya noon dahil napakataba niya na. Habang biyahe kasi sa bus, pag alis ko dito ay hindi maalis sa dibdib ko ang takot na baka mamaya wala si ate doon. Nalula pa naman ako ng sobra noon sa laki ng Maynila. Namamangha sa modernong paligid na noon ko lang unang natunghangayan sa personal. At nasa puso ko noon ang paghihinayang na sana kasama ko na lang si Lolo. At yun nga, nawala ang kaba ko nung makita ko si ate sa terminal kung saan tumigil ang bus. Nung oras ding yun ay nagbiyahe kami papuntang North Harbor sa Tondo. Doon kami nagpalipas ni Ate Mona ng magdamag dahil kinabukasan pa ang biyahe ng barkong sasakyan namin papuntang Cebu. Excited akong makasakay ng barko noon pero nagsisi ako nung magsimula na akong mahilo at magsuka. Pero hindi tumigil sa pag-alalay sa akin ang paborito kong ate. Binuhay pa niya ang damdamin ko noon matapos niyang ikwento sa akin na si Rosel daw ay napakagandang dalaga na. Silang dalawa ni Angelica ay naggagandahan na. At tinatanong daw ako ni Rosel kay Ate Mona. Ang totoo, isa si Rosel sa kinasasabikan kong makita at isa siya sa dahilan kung bakit ako nagpa siyang magpunta ng Cebu. At nung makarating nga kami, namangha din ako sa nakita ko dahil parang Maynila din pala ang Cebu. Pero nung makarating kami sa bahay ni na Ate Mona, medyo naasiwa ako dahil ang liit ng bahay nila at parang squatter. Napakainit. Kaso mabait lang talaga ang bayaw kong si Kuya Leo. Siya pa ang nag-asikaso sa akin nung bagong dating ako. Hanggang sa nakaramdam na ako ng tuwa nang makita ko na si Rosel at kasama niya si Angelica na nakapagtatakang nagbago din ang itsura. Ang laki ng iginanda ni Angelica at gaya pa rin ng dating magaling magkwento at masayahing tao. Kaya lang nung magkakwentuhan kami, agad din akong naalangan sa kanila dahil nagsisipag-aral pala sila sa kolehiyo. Incoming second year college nila sang pareho noon, samantalang ako ay magtatrabaho lang sa pabrika. Okay lang yun, Jacob. Ano naman kung magtatrabaho ka sa pabrika? Marangal naman na trabaho yun. Ganito ang malambing na salita ni Angelica noon. Pero kaagad namang sumabad si Rosel. Di ba mabilis kang tumakbo, Jacob? Mag-try out ka kaya sa USC. Magpasama ka sa pinsan naming si Tricia. Runner kasi siya at scholar din siya doon. Oo nga no. Tama. Teka, tawagin ko si Tomboy. Sabad ni Angelica. Sinong Tomboy? Anong USC? Sunod-sunod kong tanong. Nakangiting sumagot si Rosel. Si Tricia nga yung Tomboy. Tapos yung USC, University of San Carlos,
Isa sa pinakasikat at pinakamagaling na university dito sa Visayas. Kwento niya. Noon ay parang nagsimula akong ma-excite ulit. Hanggang sa dumating na nga sina Angelica at si Trisha. Bigla ako napangiti nung makita ko si Trisha dahil para talaga siyang lalaki. Naka-jersey pa kasi, machong-macho ang dating niya at sabi niya, isasama daw niya ako bukas na bukas para mag-try out sa USC. Kaso nga lang ay nag-alangan akong magsabi sa ate Mona ko kasi ang usapan namin ay magtatrabaho ako kaya ako nagpunta ng Cebu. Kaya lang, pinangunahan na naman ako ni Angelica. Siya ang nagsabi sa ate Mona ko. Kaya tuloy pinagalitan ako ni ate. Sabi niya, Jacob, nagpunta ka dito para magtrabaho, hindi para mag-aral. Kahit matanggap kang scholar, tuition fee lang ang libre doon. Yung allowance mo, saan tayo kukuha? Hayaan mo na. Biglang sabad ni Kuya Leo. Tulungan na natin yung kapatid mo muna. Malay mo makatapos yan. Tutulungan din niya yung mga anak natin pagdating ng panahon. Nakangiting sabi ni Kuya Leo. Noon ay nabuhayan ako ng loob lalo na't napasubo na rin si Ate Mona. Napakasaya ni na Angelica at Rosel noon at sabi pa ni Angelica, magpipray kami na sana ay makapasa ako sa tryout. Kinabukasan ay sumama na nga ako kay Trisha Tomboy. Napakaaga naming pumunta dahil siya daw mismo ay gusto muna niyang subukan ang galing ko. Dinala muna niya ako sa Cebu City Sports Complex at hinamon niya ako ng karera. Sa totoo lang, matulin talagang tumakbo si Trisha. Pero, alangan namang magpatalo ako. Babae siya. Tinutuo ko ang pagtakbo kaya siya nangamote sa akin. At ang sabi niya, ako nang nagsasabi sa'yo, tol. Pasok ka kay coach. Nagdilang anghel si Trisha kahit na ang sabi niya ay kung saan-saan daw niya ginagamit ang dila niya. Hey! Close na kami ni Trisha noon matapos niya akong ipakilala sa kanilang trainer coach na si Sir Eddie. At matapos kong pakitaan si Sir Eddie ng galing ko, ay napahanga ko naman siya at inendorso naman niya ako para maging scholar. Maghintay lang daw ako ng 2 araw pero hindi inabot ng 2 araw dahil kinabukasan ay may magandang balita na kaagad si Trisha sa akin. Ang problema ko lang noon ay kung anong kurso ang kukunin ko. Wala kasi talaga sa isipan ko ang makapag-aral ako. Kung nagdala man ako ng diploma, card at good moral ay dahil sabi ni Ate Mona na kailangan ko yun sa pagpasok ng trabaho. Si Trisha ang tumulong sa akin para magdesisyon. 3rd year na kasi si Trisha noon sa kursong civil engineering at sabi pa niya para lagi kami magkasama ay mag-engineering na rin ako. Kasi nakahiwalay kasi ang engineering sa main campus ng University of San Carlos. Kumuha ka na lang kaya ng ECE, sabi niya. Anong ECE? Electronics and Communication Engineering. Natuwa ang pandinig ko sa sinabi niyo ni Trisha. Noong sumunod na araw, isinama niya ako sa USC para kumuha ng entrance exam. Pumasa naman ako at noon na rin tuluyang napirmahan ang appointment ko bilang athlete ng track and field. Ramdam kong lalong lumapit ang loob ni Rosel sa akin noon kasi nagkaroon na ako ng dating sa kanya. Kaya lang, hindi kami schoolmate ni Rosel kasi sa University of the Visayas siya at si Angelica naman ay sa University of Cebu.
At kapag wala namang pasok, hindi naman ako makaporma kay Rosel dahil masyadong istrikto at mataray ang nanay ni Rosel. Malakas nang masyado ang dating ni Rosel sa akin noon. Parang hindi ko na kayang pigilan pero hindi ko inaasahan na may ibang babae akong makikilala. Napakaganda at napaka-sexy. Athlete din siya, volleyball ang event niya. May isang araw noon sa oval, nagpa-practice kami nang halos tamaan ako ng bola ng volleyball. Siyempre pinulot ko at ibabalik ko sana pero may babae namang patakbong lumapit sa akin. Yun nga siya, napaka-sexy, napakaganda. Inabot ko sa kanya ang bola. Nakangiti siya nung kunin niya sa akin ang bola. Ibang klase ang ngiti niya. Sabay sabing, Nice color, ah. Chocolate. Yummy. What's your name? Ako si Jacob. I'm Rian. See you, Jacob. mabilis ang ginawang paglapit ni Trisha sa akin matapos umalis si Rian. Ano sabi niya sa'yo, tol? Tanong ni Trisha. Nice color, ah. Sabi niya. Mahilig pala siya sa moreno. Sagot ni Trisha. Maitim pa kasi noon ako pero hindi naman yung itim na black, kundi parang brown, parang kape. Mula noon ay hindi na alis sa isipan ko si Rian. At isang araw ay nagulat ako nang mapadaan ako sa parking lot. Biglang bumukas ang isang kotse at nakita ko si Rian mula sa pinto ng kotse. Saka Jacob, sabay ka na, sabi niya. Kaso hiyang-hiya ako noon dahil may mga kasama siyang babae sa loob ng kotse. Hindi, salamat na lang. Sagot ko pero hinila niya ako at pilit niya akong pinapasakay pero iniwan ko pa rin siya. Ewan ko kung bakit naduwag ako noon. O baka talagang nahihiya lang ako kasi nakakotse sila. Kaya lang hindi pa yon ang huling paglapit ni Rian sa akin. Nung sumapit ang intrams ng USC, nag-champion kasi ako sa 200-meter dash at saka sa hurdles. May nagpa-picture sa akin, isang babae na may kasamang dalawang bading na matatanda na. Yung isang bakla ay pilay dahil meron siyang dalang saklay. Pagkatapos ay bigla ding sumulpot si Rian. Nagpapapicture din sila at pinipilit na naman nila akong yayaing mag-lunch pero umayaw na naman ako kina Rian. Okay, sige, ibigay mo nilang din ang cellphone number mo, sabi pa ni Rian, pero noon ay wala pa na akong cellphone. Ang lakas parang pagkakasabi ko noon na wala pa akong cellphone eh. Noon, ay tsaka pa lang sila umalis. Pakiramdam ko ay parang napahiya si Rian noon sa akin. At nung nagpa-practice kami para sa city meet, inter-school athletics competition na yon, at makakalaban na namin ang iba't ibang school. Nung pauwi na kami ni Trisha, bigla na lang may nagri-ring na sipi sa loob ng bag ko. May sipi ka ba, tol? Tanong ni Trisha sa akin. Sinabi kong wala pero narinig ko talaga na may sipi sa loob ng bag ko. Binuksan ko ang bag ko at may cellphone nga doon. Bago pa, Nokia 6630. Kinuha ko pero inabot ko kay Trisha para siya ang sumagot sa tawag. Sinagot ka ni Trisha pero ayaw daw magsalita ng tao. Kaya lang nag-text ako. Ang sabi sa text, consider this cellphone as a reward for being a good sprinter. Congratulations. Ganito lang yung message. Inutusan ko si Trisha na replyan ito kasi talagang hindi pa ako marunong gumamit ng cellphone noon. Tanungin mo kung sino siya. Utos ko kay Trisha. Nag-reply naman kaagad ito. At ang reply niya, just call me Miss RT. Si Rian kaagad ang naisip ko pero nakapag-reply na noon si Trisha. At ang sabi niya, anong RTY?
text ni Trisha. Ang reply, RTY means run to you. I wanna run to you. I wanna run to you. Nag-champion ako sa 200-meter dash noong city meet pero hindi kami ang overall champion. Si Trisha ay marami ding nakuha sa women's division. Sumunod noon ay sem break na at noon ako nagkaroon ng pagkakataong makasulat sa mga magulang ko. Sinabi ko rin noon na mayroon na akong cellphone at ibinigay ko ang aking CP number sa kanila. 2 linggo ang lumipas may tumawag, si Ben na pinsan ko. Sandali kami nag-usap ni Ben pero sabi niya, kausapin mo tong bumili ng load para makatawag kami sa'yo, sabi ni Ben. Kasunod nun ay, Akob, ikaw ba ito? Agad nag-init ang mata ko nang marinig ko ang boses ni Lolo Amang. Ang sabi niya, narinig daw niya ako nung magpaalam ako sa kanya nung gabing-gabing yon. Hindi nga lang daw siya kumibo noon. At nung mag-usap kami sa cellphone, sinabi niyang umaasa siyang matutupad pa ang pangarap niya. Kaya nangako naman ako. Oo, Lolo. Matutupad yun. Pangako. Sabi ko. Kinuha ni Lolo noon ang address ko. Inutusan niya si Ben na isulat ang address ng school ko. Padadalhan daw niya ako ng pera kapag nabenta niya ang lote na kinatitirikan ng bahay niya. Ang tanong ko naman, saan ka natitira kapag binenta mo na yung lote mo? Hindi naman lahat ng lote ibebenta ko. Yung malaking bahagi lang ibebenta ko. Pero yung kinatatayuan ng bahay ko, syempre hindi ko ibebenta. Magpapadala ako sa'yo ng pera, Apo. Hintayin mo lang. At ako naman, hintayin kita dito, ha? Kapag tapos ka ng mag-aral, kunin mo ako dito, Apo, ha? At ipapasyal mo ako sa Maynila, ha? Maraming araw ang matuling dumaan. Tuluyan nang nawala ang espesyal na damdamin ko para kay Rosel. Hindi ko ba ipaliwanag pero bigla na lang parang kapatid na lang ang turing ko sa kanya. Siguro masyado akong na-torture noon sa pagka-istrikto at sasama ng ugali ng nanay niya. Ilang beses kasi akong pinahiya ng nanay ni Rosel. Si Kuya Leo nga, nakipagsagutan pa sa nanay ni Rosel dahil nakita noon ni Kuya Leo kung paano ako pahiyain ng nanay ni Rosel. Mula noon, umiwas na ako kay Rosel at pinatulan ko ang pangungulit ni Rian. Nung third year college ako, graduate na ng college si Rian, pero nagmamasteral siya sa UP, Visayas. Kaya lang hindi siya umamin noon na siya ang nag-iwan ng bagong cellphone sa bag ko. Hindi raw siya. Baliw na baliw daw siya sa akin pero hindi raw niya naisip gawin ang bigyan ako ng bagong cellphone.
Third year ako nung matopak ako at sumama ako sa kotse niya. Pero sinabi ko na pababain niya ang mga kasama niyang babae para hindi ako maalangan. Pinababa nga niya at noon ko siya kinausap ng masinsinan. Bakit mo ba ako kinukulit? Gusto kita. Mabilis niyang sagot. Ano naman nagustuhan mo sa akin? Alam mo naman sigurong mahirap lang ako. Hindi ka naman siguro bulag para hindi mo makita yon. Sabi ko pero bigla siyang lumapit at hinagkan niya ako sa mga labi ko. Bahagya ko siyang tinulak pero ayaw niyang magpaawat kaya pinatus ko na. Matagal ang halikang yun at pagkatapos noon, ano, masarap ba ang halik ng mahirap, Rian? Ordinaryong toothpaste lang ginagamit ko, samantalang ikaw, sigurado imported. Hindi ako mayaman, Jacob. Yan bang dahilan kung bakit iwas ka ng iwas sa akin? Dahil iniisip mong alangan ka sa akin? Hindi ako mayaman. Mahirap lang talaga kami. Kung bakit ako may kotse, kung bakit nakakapag-aral ako dahil lang sa kawalang hiyaan ng kuya ko. I don't know kung dapat mong malaman ito pero gumagamit lang ng ibang tao ang kuya ko para magkamal ng pera. Actually, nasusuka ako, pero wala akong magawa. Alam kong mali na makinabang ako sa kasamaan ng kuya ko. Pati ang ginagawa kong pangungulit sa iyo, Jacob, alam ko mali. Pero matanong lang kita, Jacob, mali ba? Mali ba na mahalin kita? Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka pang iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Iyon ang simula kung bakit nakapasok si Rian sa buhay ko. Sabi niya, mas mahirap pa raw sa akin ang boyfriend niya noon sa Mactan. Sanay daw siya sa lalaking amoy pawis at hindi maporma. Hanggang sa may nangyari na sa amin ni Rian at iyon ang kauna-unahang pagkakataong makaranas ako ng ganon. Inamin naman niya sa akin na hindi akong una sa kanya at sana daw ay hindi ko siya layuan dahil doon dahil mahal na mahal daw niya ako. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Rian hanggang sa sumapit ang isang gabing magkasama kami sa kotse niya nang biglang may kotseng humarang sa amin. Nagulat si Rian nang makita niya kung sino ang bumaba sa kotseng humarang sa amin. Ang kuya niya. At may kasama itong dalawang malalaking tao. Hinila ako ng isa palabas ng kotse tsaka niya ako inupakan. Nagsisigaw na noon si Rian pero ang sabi ng kuya niya sa salitang Cebuano, hindi lang bugbog ang pwedeng abutin ng lalaking ito kung hindi mo pa siya iiwasan. Umiiyak at takot na takot si Rian noon sa kuya niya. Iniwan nila ako doon at duguan ang nguso ko dahil sa suntok ng isa. Nag-text na lang si Rian at panay ang sorry niya. Mag-iwasan daw muna kami para sa kaibubuti ko. Alam daw niya kung gaano kasama ang kuya niya at ayaw niyang mapahamak ako. Masakit sa akin ang nangyari yun sa amin ni Rian dahil siya ang kauna-unahang babaeng nakarelasyon ko. Pero wala akong nagawa dahil wala naman akong laban sa kuya niya. Kaya lang nagkaroon ako ng lakas ng loob nung makilala ko si Rigor at ang mga kasamahan niya. May mga kaya kasi sina Rigor at halatang malakas din ang grupo nila. Mga engineering din sila sa USC. Nakibagbarkada ako sa kanila at napalapit ako sa kanila ng husto nang may isang gabing galing ako sa practice.
Hindi ko nakasama si Tricia noon kasi graduate na si Tricia. Bigla na lang may 3 lalaking tumambang sa akin at kaagad akong inupakan. Nanlaban na naman ako nung una, lalo na paddle lang naman ang dala nila. Kaso napuruhan ako nung isa. Bulagta ako at natakot ako nang hawakan ng 2 ang kamay ko at yung isa na may hawak ng paddle ay inaasinta ang mga paa ko. Parang ang balak nila ay lumpuin ako. Pero bago pa niya maihataw sa akin ang paddle, dumating bigla si Rigor at nagtakbuhan ng 3 lalaking tumambang sa akin. Sobrang pasasalamat ko kina Rigor noon dahil kung hindi sila dumating, baka lumpo na ako ngayon. Hindi na sana ako makakatakbo. At mahihinto na ako siyempre sa pag-aaral ko. Kaya sobra noon ang pasasalamat ko sa mga barkada kong sina Rigor. Hanggang noong 5th year ako ay barkada ko pa rin sila Rigor. 5th year na rin sila noon. Palihim na kaming nakakapagkita ni Rian ulit noon pero sobrang hirap dahil kung saan-saan kami nagkikita. Pahirapan. Bago sumapit ang intrams, nagkaroon ng party kina Rigor. Nagpunta ako doon at kung ano-ano ang nangyari. Mga bagay na noon ko lang naranasan. May mga babae at bumaha ang alak at sa kauna-unahang pagkakataon ay napasubo rin akong tumira ng droga. Shabu dahil sa sulsul nila Rigor. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon dahil nakonsensya ako sa mga nagawa kong masama. Ngunit hindi ko alam na yun ang sisira sa buhay ko. Dahil nung medical check-up namin bago ang intrams, lumabas sa exam na positibo ako sa droga. At dahil doon, natanggal ako sa scholarship. Nagtaka ako dahil nung lumapit ako kina Rigor para maglabas ng sama ng loob ko dahil sa pagkakatanggal ko sa scholarship, ay pinagtatawanan nila ako. Ang sabi ni Rigor, iwasan mo na kasi si Rian. Dahil kung hindi lang scholarship mo ang mawawala sa'yo, poor boy. Bakit pati buhay mo mawala sa'yo? Nagulat ako noon pero lumitaw si Ryan, kuya ni Rigor na brinake daw ni Rian dahil sa akin. Hindi naman niya ako sinaktan pero nagbanta lang sa akin na kung hindi ko pa tuluyang iwasan si Rian, ay baka mas matindi ang pagsisisi ko. Sobra ang naging problema ko noon lalo na't noong tumawag si Ben ay malungkot kong ibinalita kay Lolo na baka maghihinto muna ako. Pero napaluha ako sa sinabi ni Lolo. Mahina na ako. Hindi ko na yata makikita ang Maynila. Wala akong makapangsalita noon para kalamayin ang kalooban ni Lolo dahil ako mismo noon ay may mabigat na problema. May pasok na noon pero hindi ako pumapasok dahil wala nga akong scholarship. Ni hindi ko maamin kina Ate Mona ang nangyari sa akin dahil natatakot ako. Hindi nagri-ring ang cellphone ni Rian. Madalas kasi kapag magkikita kami ay tsaka lang siya nagte-text sa akin gamit ang secret number niya. Ginagamit lang niya yun kapag may sasabihin siya sa akin. Makaraan ng 2 araw nag-ring ang cellphone ko. Si Miss RTY ang tumatawag pero nang sagutin ko, pinatay niya ang tawag pero nag-text siya. Ang sabi niya, nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Padadalan kita ng pera, buwan-buwan,
para makatapos ka ng pag-aaral mo. Ganito ang sabi niya. Reply ko, sino ka ba talaga? Bakit mo ako tinutulungan? Sabihin na lang natin na pareho tayo halos ng kapalaran. Huwag mo nang piliting kilalanin ako. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Tagahanga mo ako. At oo, mahal kita. At kilalang kilala kita. Alam ko ang mga nangyayari sa buhay mo. Alam kong hindi mo ginustong magdroga, na frame up ka lang para masira ka. Hindi ako papayag na mabigo ka sa pangarap mong makatapos ng pag-aaral. Tutulungan kita. Kinabukasan ay nag-text siya sa akin. Control number ng perang padala, 20,000 pesos. Noon ay nalaman ko siyempre ang pangalan niya. Teresa Durano. May halong pagdududa akong naramdaman nung magpunta ako sa pawn shop upang i-claim ang pera. Baka kasi hindi yun totoo. Pero totoo. At noon ako tuluyang nagulahan kung sino talaga si Teresa Durano at kung bakit niya ako tinutulungan. Nakapag-enroll nga ako at halos buwan-buwan ay nagpapadala ng pera si Teresa Durano sa akin. Hindi siya nagte-text ng kung ano-ano lang. Magte-text lang siya para tanungin kung may pera pa ako. Sa totoo lang tinitipid ko naman ang pera. Kaya may mga buwan na sinasabi kong huwag muna siyang magpadala. Nung matapos ang first semester noong 5th year ako, biglang nagpakita si Rian. Pero halos hindi ko na siya makilala noon. Parang biglang naglaho ang kagandahan niya at meron pa siyang peklat sa mukha. Hindi na siya mukhang mayaman, hindi na siya sosyal. Anong nangyari sa'yo? Umiiyak siyang sumagot. Nagtapos na ang kasamaan ng kuya ko. Patay na siya. At ako, nakulong ng ilang buwan. Pero nakalaya din ako. Niyakap ko ng mahigpit si Rian noon pero tinulak niya ako. Hindi na ako pwede sa'yo, Jacob. May asawa na ako. Ha? Bakit ka nag-asawa? Sinong napangasawa mo? Pulis siya. Tinulungan niya ako para makalaya ako. Nagpunta lang ako dito para magpaalam sa'yo. Sa Mactan na kami titira. At gusto kong magpasalamat sa'yo sa lahat-lahat. Dahil kahit sandali sa buhay ko, naranasan ko ang maging maligaya. Dahil sa'yo, Jacob. How can I make it through the day without you? You have been so much a part of me, and if you go, I'll never know what to do. I cannot live out on my own. Just forget the love you've always shown and accept the faith of my condition. Please don't let me go, for I cannot live my life alone. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this
is all I know. I'll never go far away from you. Ilang linggo kong iniisip at iniiyakan si Rian. Masyado akong nasaktan. Dahil kung kailan mahal na mahal ko na siya, tsaka naman siya bigla palang mawawala sa akin. Pero alam mo kapuso, mayroon pang mas mabigat na pagsubok sa katatagan ko ang dumating. Buwan na ng November noon at nagsimula na ang second sem. Huling semester ko na ng college. Isang text mula kay Ben na pinsan ko ang nagpatayo sa buhok ko. Ang sabi niya, "Insan, nandito kami sa ospital. Si Lolo, mahina na. Nagpapaalam na siya. Hinahanap ka niya." Sa kawalan ng magawa, kundi umiyak nung gabing yon matapos na tumawag ako kay Ben, lalo na't si ate mo na ay wala ding pera kahit gustuhin man niyang umuwi ay wala ding kaming magagawa. Dahil napakalayo ng Cebu. Nagawa kong i-text si Teresa Durano, sinabi kong kailangan ko ng tulong niya. Ang sabi niya tatawag siya pero hindi siya magsasalita. Ako lang daw ang magsalita at sabihin ko kung anong kailangan ko. Tumawag nga ako at hindi ko napigilang umiyak sa paglalahad ng kwento ko tungkol sa lolo ko. Kagad siyang nagpadala ng perang sobra pa sa pamasahe namin back and forth ni Ate Mona. Isinama na raw niya ang abuloy niya kung sakaling mamamatay si lolo. Ayon sa text ni Ben ay nagyaya na daw umuwi si Lolo at hintayin na lang daw niya ang kanyang kamatayan sa bahay niya. Pagdating namin dito, sobra ang iyakan ni na Mama dahil kay Ate Mona na noon lang din nila makita mula nung nagtanan ito 9 na taon na ang nakakaraan. Pero mas lubha ang pag-iyak ko nung makausap po si Lolo Amang. Matapos ko siyang yakapin at hagkan sa kanyang higaan. Mapayat na siya at mahinang-mahina na. "Sorry, Lolo. Hindi ko natupad ang pangarap mo." Umiiyak na sabi ko, ngunit hinawakan niya ang kamay ko at pinilit niyang ngumiti. Isang gabi lang pinaglamayan si Lolo Amang.
Wala naman kasi siyang kamag-anak na hihintayin dahil lahat ng mga anak at apo niya ay narito lang sa amin, pati ang mga kapatid niya. Kaya matapos ng libing, umuwi din kami kaagad ni Ate Mona sa Cebu. Pero noong nasa Maynila pa lang kami ni Ate Mona, ay napapaluha ako abang pinagmamasdan ko ang litrato ni Lolo Amang sa cellphone ko. Pinitsuran ko kasi siya nung buhay pa siya. At sa loob ng bus, para akong tanga, na itinatapat ko ang cellphone ko sa bintana ng bus habang nakapakita sa screen ang picture ng lolo ko. At ang sabi ko, eto lolo ang Maynila. Pagmasdan mo na lolo, iyan ang Maynila. Nagpatuloy si Miss RTY o si Teresa Durano sa pagtulong sa aking pag-aaral. Sabi niya sa graduation ko ay magpapakita siya. Si Ate Mona ang kasama ko nung graduation ko. Muli pa akong napaluha dahil naalala ko si Lolo Amang na siyang dahilan kung bakit ako nangarap na makalabas sa baryong ito. Kung hindi dahil kay Lolo, baka nandito pa rin ako sa baryong ito, nagsasaka pa rin. Baka may asawa, 3 anak na, sa edad na 21. Noong mismong araw ng graduation ay panay ang tingin ko sa cellphone ko, naghihintay ng text mula kay Teresa Durano. Pero wala. Noong matapos ang graduation, nag-text siya. Pinapapunta niya ako sa bahay niya na ang address ay nasa text message niya. Sinabi kong uuwi lang ako para magbihis. Pero nagulat kami ni Ate Mona nang pagdating namin ng bahay ay napakaraming pagkaing nadatnan kami. Dineliver daw, parang piyesta sa dami. Alam kong si Teresa Durano ang nagpadala ng pagkain yon at nung i-text ko siya, sinabi niyang siya nga. Alam daw kasi niya kung wala akong budget para mag-celebrate o maganda. Noon din ay nagpunta ako sa address na nasa text. Sumakay ako ng taxi na siyang nagdala sa akin sa harap ng napakalaking bahay. At nung mag-doorbell ako, isang babaeng buntis ang lumapit sa gate. Dito po ba nakatira si Teresa Durano? Tanong ko. Oo. Ako si Teresa Durano. Bakit? Sino ka? Tanong ng Bisayang buntis. Napalunok ako ng laway ko noon at inisip kong nagbibiro siya dahil ang totoo, hindi siya mukhang mayaman. Mukha siyang katulong. Hindi nga po. Kayo po ba talaga si Teresa Durano? Ako nga. Sagot niya. Gayunman ay nagpakilala pa rin ako. Noong marinig niya ang pangalan ko ay binuksan niya ang gate. Parang kilala niya ako. At pagpasok ko sa maluwang na salas ng bahay, ay isang matandang bakla na nakasaklay ang nadatnan ko at nakangiti sa akin. Sit down, Jacob.
Nakangiting sabi niya, sabay turo sa litrato sa ibabaw ng magarang side table. Natatandaan mo ba ang picture na yan? Tanong niya. Ako ang nasa litrato, kasama ko siya at may kasama kaming magandang babae at isa pang bakla. Noon pa lang, Jacob, during that first intrams that you joined, alam kong magiging magaling kang sprinter. Nasa'yo ang forma. At hindi ko maunawaan kung bakit noon pa lang, una kitang makitang tumakbo, ay parang tinangay mo na ang puso ko. Nakangiting sabi niya. Hindi nalalayo ang mukha niya sa mukha ni Alan Kay. Pareho silang mataba, yun nga lang pilay siya. Yan ang mga litrato ko noon. Sabi niya, sabay turo sa isang bahagi ng dingding. Isang lalaking atleta ng track and field ang nasa mga larawan. Ako yan, Jacob. Noon. Bigo ako sa pangarap kong maging sprinter dahil sa aksidente. Gaya mo, mahirap din ako noon at umaasa sa scholarship ko para makatapos ng pag-aaral. Pero nahinto dahil sa aksidente, dahil hindi na ako makatakbo. Nakatapos ako ng college. 28 years old na ako. At dahil self-supporting nga ako. Hinto ng isang taon, aral sa susunod na semester, hinto, and now here I am, with millions in my account. Pero wala akong pamilya. Kaya ang mga naitulong ko sa'yo, baliwala yun. At hindi lang ikaw ang tinutulungan ko. Marami pang runners, sprinters, mananakbo ang tinutulungan ko. Sabi niya, tsaka niya inilabas sa bulsa niya ang isang digicam. Well, alam ko marami ka pang gagawin, Jacob. I know marami kang bisita sa bahay mo, but before you go, gusto kong mag-picture muna tayo. Sabi niya, tsaka lumapit sa akin. Dumikit ako sa kanya dahil siya din ang kukuha ng picture naming dalawa. Mabango siya dahil siguradong mamahalin ang kanyang pabango. Okay, sige, makakaalis ka na. Congratulations ulit, sabi niya. Salamat ng marami po, sabi ko, tsaka ako humakbang papuntang pinto, kaya lang parang may bigat sa dibdib ko na simpleng salamat lang ang nagawa ko para suklian siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Dahil doon ay bumalik ako. Sigurado po ba kayo na wala po kayong gustong kapalit sa mga ginawa niya sa akin? Tanong ko. Ngumiti siya bago nagsalita. Bakit, Jacob? Kung sakali bang hihilingin ko ang katawan mo, ibibigay mo ba? Tanong niya. Kahit ano pong hilingin niyo, ibibigay ko. Ang RTY, yung R doon ay Rolando. Tinanggihan ni Rolando ang alok kong bayad sa mga biyaya niya sa akin. Sabi niya mas gusto raw niyang igalang ko siya at maalala ko siya habang buhay bilang isang taong marangal sa kabila ng kanyang pagkatao. Nung paglabas ko ng gate ng bahay niya, dumating ang dalawang lalaking pamilyar sa akin. Kinamayan pa ako. Mga runner din sila sa ibang school at nakakalaban ko sila. Ayon sa kanila, tinutulungan din sila ni Sir Rolando. Nung sumunod na taon, nag-take ako ng board exam at pumasa naman.
Sa tulong din ni Sir Rolando ay napasok ako sa PLDT Cebu. Noon ay nag-asawa na si Rosel dahil nabuntis siya ng isang tambay na kapitbahay nila. Hiyang-hiya ang nanay niya sa akin noon. Hindi makatingin ng diretso sa akin. Noon din ako nakadama ng kakaiba para kay Angelica, ang pinsan ni Rosel na kapatid ng bayaw kong si Kuya Leo. Hindi ko maipaliwanag pero nahulog talaga ang loob ko kay Angelica. Lalo na kapag nakikita ko siyang naka-uniform. Teacher na kasi noon si Angelica. May nagyaya sa akin para mag-apply ng trabaho sa Bahrain. Sumama naman ako sa kanya kahit nasa Maynila ang agency. Ilang linggo lang, okay na ang papers namin. Sa ngayon po ay nandito ako sa aming barangay habang naghihintay ng visa. Baka daw sa susunod na buwan meron na. Sa text na lang ako ligawan kay Angelica at natutuwa ako sa ginawa niyang pag-amin na kahit noon pa daw ay may gusto na siya sa akin. Noon pa daw unang magbakasyon sila dito nung grade 6 ako at sila ni Rosel ay katatapos lang ng first year high school. Sa tawag ko noon niya ako sinagot pero ang usapan namin ay career muna. Sabi niya nakakapaghintay nga daw siya ng napakatagal para mapansin ko siya. At nagbunga daw ang mga dasal niya dahil sa wakas ay napansin ko siya. Noon kapuso ay parang gusto kong magbiyahe ulit papuntang Cebu para makita siya. Mayakap at mahagkan si Angelica. Bigla na lang bumugso talaga ang damdamin ko sa kanya noong magkalayo na kami. At parang hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Mabibitin na kasi ang pera ko kapag pupunta pa ako ng Cebu kaya't ang usapan namin ay pagbalik ko na lang galing ng Bahrain tsaka kami magkikita kung walang nagbago sa aming mga damdamin ay pwede kaming magpakasal. Total sobrang kilala na namin ang isa't isa. Kaya pala kahit minsan ay wala akong nakitang pinansin niya sa mga manliligaw niya at ni minsan ay wala akong nabalitaang nagka-boyfriend siya dahil hinihintay pala niyang mapansin ko siya. Pareho kasi kami ng layunin sa buhay ngayon ni Angelica. Ang iahon sa hirap ang aming mga pamilya. At ako, alam kong sa mga susunod na araw ay masisimulan ko na ang layunin kong ito. Naisipan ko lang dahil sa kawalan ng magawa ngayon na isulat ang kwentong ito ng buhay ko. Si Riza, ang babaeng kinahumalingan ko nung high school na taga dito din sa amin, ang sosyal na si Riza noon, nasa abroad din ngayon. Domestic helper sa Malaysia. Pero kung titingnan mo sa aming high school yearbook, ang kanyang ambition ay to be a flight stewardess. Well, at least, nakasakay naman siya sa eroplano. Bilang pasahero nga lang. And I'm sure, sa economy pa siya sumakay. Ako naman pati si Ricky at si Ben, blanco ang motto namin sa aming yearbook, sa aming annual. Hindi kasi kami nag-submit noon ng 1/4 sheet para doon, para sagutin yung motto tsaka ambition. Kaya ang nakalagay sa ilalim ng picture namin ay complete name lang namin. Kaya lang dahil sa kawalan ng magawa, kumuha ako ng ballpen at sinulatan ko ang ambition at saka motto. Ang aking ambition, to make my son the next President of the Republic of the Philippines. At ang motto, running is like dreaming. It's for free. That is why I keep on running. Hanggang dito na lang kapuso ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Sana mabasa mo po ito bago ako mag-flight papuntang Bahrain. Lubos na umaasa at nagpapasalamat. Jacob. May bukas pa sa iyong buhay, tutulungan
kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Sinubukan po natin makipag-ugnayan kay Jacob, mga kahugot. Hinanap natin siya sa lahat ng social media platforms, pero wala pang positibong response. Naghihintay po tayo. Anyway, sana po ay naibigan nyo ang ending ng kwento ni Jacob na siya nating tampok ngayon dito sa DKB. So mga kahugot, muli tayo magkakarinigan para sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, Kahugot. Stay safe. God bless us all. Subscribe.